Ang makukulay na banderitas ay sumasayaw sa ihip ng hangin, kasabay ng malakas na tugtugin mula sa plaza. Fiesta na sa barangay. Pero para kay Teresa Balmonte, ang gabing ito ang magiging katapusan ng kanyang tahimik na buhay. Naglalakad siya pa uwi mula sa palengke nang harangin siya ni Aling Minda, ang kilalang tsismosa sa kanilang lugar, sa mismong gitna ng kalsada. Hawak ng matanda ang isang lukot na papel na iwinagayway nito sa hangin. Iniladlad ng matanda ang papel upang makita ng lahat. Isang kopya ng ultrasound result. Hindi alam ni Teresa kung paano ito nakuha ng matanda. Pero isang pangalan lang ang pumasok sa isip niya, Celia. Ang kaisa-isang kaibigang sinamahan siya sa klinika ng nakaraang linggo. Buntis ka, Teresa, at wala kang asawa. Malakas na tanong ni Aling Minda, sinadyang iparinig sa mga nagkumpulang kapitbahay na nag-aabang ng prosesyon. Huminto ang pag-uusap ng mga tao. Ang mga matang dati ay may paggalang sa kanya bilang isang magaling at matalinong auditor. Ngayon ay puno ng panghuhusga at pandidiri. Walang sinabing salita si Teresa. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi. Tiningnan ng malamig ang matanda. Kinuha ang papel. At nagpatuloy sa paglalakad habang naririnig ang sunod-sunod na bulungan sa kanyang likuran. Pero sa loob-loob niya, alam niyang nagsisimula na ang gulo. Pagbukas niya ng pinto ng kanilang maliit na bahay, sinalubong siya ng isang malakas na sampal na nagpaling ng kanyang mukha. Napaatras si Teresa. Ramdam ang matinding hapdi at init sa kanyang pisngi. Ang kanyang ama ay nanginginig sa galit, habang ang kanyang ina ay nakaupo sa sulok ng sala. Humihikbi habang nakatakip ang mukha. Sa gitna ng sala, naroon ang hapagkainan na puno ng handa para sa fiesta. May pancit, lumpia at lechon manok. Walang sino man ang gumalaw ng pagkain. Malamig na ang mga ito. Kasing lamig ng tingin ng kanyang mga magulang. Wala kang utang na loob. Pinag-aral ka namin, tapos ganito ang igaganti mo. Mag-uuwi ka ng batang walang ama. Sigaw ng kanyang ama. Dinuduro siya sa muka. Paano na ang kapatid mo bukas na ang pamamanhika ng pamilya ng mapapangasawa niya? Kapag nalaman ng mga iyon na may kapatid siyang nagbuntis sa labas, siguradong aatras ang mga iyon. Wala ka ng hiya. Sinira mo ang pamilya natin. Lumunok si Teresa. Pinipigilan ang pagyanig ng kanyang boses. Gusto niyang ipaliwanag na biktima siya ng isang sindikato sa loob ng Villarreal Group. Gusto niyang sabihin na ang gabing iyon ay isang bitag upang patahimikin siya sa kanyang mga nadiskubring pandaraya. Pero alam niyang walang makikinig para sa kanyang pamilya. Mas mahalaga ang sasabihin ng mga kapitbahay kaysa sa kaligtasan at katotohanan ng kanilang sariling anak. Hindi siya lumuhod. Hindi siya nagmakaawa o umiyak. Lumingon siya at tahimik na pumasok sa kanyang kwarto. Kumuha siya ng isang lumang duffel bag at naglagay lamang ng 3 paborito niyang damit at ilang mahahalagang dokumento. Bago lumabas, inabot niya ang ilalim ng kanyang kutsyon at kinuha ang isang maliit na silver USB. Narito ang lahat ng ebidensya ng malawakang money laundering at pandaraya sa lupa ng mga Villarreal. Ito ang alas niya, ang tanging sandata niya para mabawi ang kanyang nasirang buhay. Maingat niya itong ibinulsa sa loob ng kanyang makapal na jacket. Aalis na po ako. Mahinang sabi ni Teresa paglabas niya ng kwarto. Bit-bit ang kanyang bag. Hindi ko na kayo bibigyan ng kahihiyan. Nilagpasan niya ang malamig na hapagkainan at tuluyang lumabas ng bahay sa kalagitnaan ng gabi. Iniiwan ang pamilyang mas pinili ang reputasyon kaysa sa kanya.
Nakasakay na si Teresa sa isang pumapasadang jeepney na paalis ng bayan. Malamig ang hanging humahampas sa kanyang mukha habang tinitingnan niya ang mga nadadaanang poste ng ilaw upang pakalmahin ang sarili at siguraduhing ligtas ang kanyang kinabukasan. Idinikit niya ang kanyang kamay sa bulsa ng jacket para kapain ang USB. Biglang nanigas ang kanyang buong katawan. Balat at hangin ang nakapa niya. Hindi ang matigas na bakal ng USB. Ibinaling niya ang kanyang paningin sa ibaba. Ang makapal na tela ng kanyang jacket ay may hiwa. Isang malinis at matalas na hiwa. Wala na ang USB. May nakakaalam ng dala niya at pasimpleng ninakaw ito nang pilitin siyang dumaan sa siksikan ng mga tao sa palengke kanina. Nag-vibrate ang telepono sa kanyang kamay. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero ang pumasok. Binasa niya ito habang pabilis, nang pabilis ang tibok ng kanyang puso. Hinahanap mo ba ito? Miss Auditor Maling Oras para maglabas ng baraha bago pa man siya makapag-isip ng susunod na hakbang. Biglang pumreno ng napakalakas ang jeepney. Tumalsik ang ilang pasahero paharap dahil sa lakas ng paghinto. Isang mahaba at makintab na itim na luxury car ang nakaharang sa gitna ng madilim na kalsada. Pumipigil sa kanilang pag-alis. Dahan-dahang bumaba ang maitim na bintana ng sasakyan. Bumukas ang pinto ng itim na sasakyan. Isang lalaking nakasuot ng formal na suit ang lumabas sa gitna ng madilim na kalsada. Si Gabriel Villarreal, ang tagapagmana ng Villarreal Group, ang lalaking hindi inaasahan ni Teresa na makikita niya pagkatapos ng gabing iyon. Lumapit ito sa jeepney at inabot ang isang manipis na folder sa kanya. Walang emosyon ang mga mata nito, puno ng pagdududa. Akala ni Gabo, isa siyang bayarang espiya ng kalabang kumpanya na ginamit ang pagbubuntis upang pilitin ang kanyang inang si Doña Remedios na ibigay ang malaking bahagi ng kumpanya. Isang marriage contract ang laman ng folder, kasal kapalit ng katahimikan at pera. Maring ibinalik ni Teresa ang folder. Hindi niya kailangan ng limos, lalo na mula sa pamilyang sumira sa kanyang dignidad. Bumaba siya ng jeep at naglakad palayo sa ilalim ng nagsisimulang ambon. Kinaumagahan, basang-basa at pagod. Nakarating si Teresa sa opisina ni Tomas. Ang abogadong pinagkatiwalaan niyang tutulong sa pagbuo ng kaso laban sa mga Villarreal. Bukas ng bahagya ang pinto ng opisina. Sumilip siya at nakita ang isang eksenang nagpatigil sa paghinga niya. Nakaupo si Celia, ang itinuturing niyang matalik na kaibigan. Habang masayang tinatanggap ang isang makapal na brown envelope mula kay Tomas, narinig niya ang usapan nila. Kung paano ibinenta ni Celia ang impormasyon tungkol sa ultrasound kay Aling Minda. At kung paano kinuha ni Tomas ang kanyang USB kapalit ng malaking halaga. Gumuho ang mundo ni Teresa. Ang huling taong pinagkatiwalaan niya ay ipinagpalit siya sa pera. Ngunit hindi siya pumasok para mag-eskandalo o umiyak. Tahimik siyang umatras. Walang luha. Tanging isang malamig na pagtanggap na mag-isa na lang siya sa laban na ito. Habang naglalakad siya sa bangketa, nagring ang kanyang telepono. Isang pamilyar at nakakapanindig balahib na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Si Doña Remedios. Malamig nitong ipinaalam na inihanda na ng kanilang mga abogado ang kasong corporate extortion laban sa kanya. Ipapakulong daw siya nito at sisiguraduhin sa likod ng malamig na rehas niya isisilang ang kanyang anak. Maliban na lang kung susundin niya ang gusto ng matanda. Gusto nitong makontrol ang sitwasyon
para hindi bumagsak ang shares ng kumpanya dahil sa iskandalo ng nag-iisang anak nitong lalaki. Wala nang ibang pwedeng takbuhan. Ubos na ang kanyang mga baraha. Bumalik si Teresa sa tagpuan kung saan naghihintay si Gabo. Kinuha niya ang folder mula sa lalaki at tiningnan ito ng maigi sa ilalim ng patuloy na pag-ulan. Humingi siya ng isang kondisyon bago pumirma. Hindi siya humingi ng pera, alahas o mansyon. Ang hiningi niya ay buong access sa internal financial reports ng Villarreal Group bilang legal na asawa ng CEO. Nagulat si Gabo sa kakaibang demand na ito, ngunit tumango ito bilang pagsang-ayon. Kumuha si Teresa ng pen. Pumatak ang malamig na ulan sa mismong kontrata. Pinapalabo ang tinta ng kanyang pirma. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo at matalim. Habang ibinabalik niya ang folder, may isang pahinang nahulog mula sa mga dokumento. Isang share transfer paper na napirmahan noong mismong gabi na may nangyari sa kanila. Pinulot ito ni Teresa at napansin ang isang mahalagang detalye. Ang pirma ni Gabo sa dulo ay nanginginig, putol-putol, at halos hindi mabasa. Malinaw na palatanda ang pinilit itong pumirma habang wala sa tamang wisyo dahil sa epekto ng droga. Isang katanungan ang nabuo sa isip ni Teresa. Hindi lang siya ang biktima sa gabing iyon, kundi pati na rin ang lalaking nasa harapan niya. Kinagabihan, dahan-dahang bumukas ang naglalakihang gate na bakal ng mansyon ng mga Villarreal. Bumaba si Teresa mula sa sasakyan ni Gabo. Mahigpit ang hawak sa kanyang lumang duffel bag. Sa tuktok ng malapad na hagdanan, nakatayo si Doña Remedios. Nakapangalumbaba at tinitingnan siya mula ulo hanggang paa ng may matinding pandidiri. Ang ngiti ng matanda ay puno ng lason. Walang lugar dito para sa isang basurang galing sa palengke. Iyan ang malamig na bati ng matanda na umaalingaw-ngaw sa buong paligid habang hinihintay siyang umakyat. Ang malamig na marmol ng mansyon ay tila nagyeyelo sa mga paa ni Teresa habang naglalakad siya papasok. Nakahilera ang mga kasambahay habang nakaupo si Doña Remedios sa isang marangyang silya sa gitna ng malawak na sala. Tiningnan ng matanda si Teresa. Iniabot ang kamay na puno ng nagkikinangang mga singsing. Sa bahay na ito, may sinusunod tayong tradisyon. Malamig na utos ng matanda. Magmano ka bilang paggalang sa nakatataas sa iyo. Alam ni Teresa na isa itong tahasang pagpapahiya sa harap ng mga tauhan. Ito ang unang hakbang para durugin ang kanyang pagkatao. Lumapit siya. Dahan-dahang inabot ang kamay ng matanda at inilapat ito sa kanyang noo. Ngunit bago niya ito bitawan, hinigpitan niya ang kanyang hawak. Sapat ang higpit para maramdaman ng Donya ang kalyo sa kanyang mga daliri at ang katotohanang hindi siya nanginginig sa takot. Nagkatinginan sila at sa unang pagkakataon, nakita ng matanda ang talim sa mga mata ng babaeng akala niya ay madaling tapakan. Ang unang hapunan ay isang tahimik na digmaan. Tanging ang pag-uumpugan ng mga mamahaling kubyertos sa porselanang plato ang bumasag sa nakakabinging katahimikan ng malaking hapagkainan. Sinadya ni Doña Remedios na ibaling ang usapan kay Gabo tungkol sa kanilang bagong bilyong pesong real estate development sa probinsya. Panakanaka ay sinusulyapan niya si Teresa ng may ngiting puno ng pang-iinsulto. Ipinaparamdam na ang mga usaping ito ay hindi maiintindihan ng isang babaeng lumaki sa palengke at nagtatago lang sa likod ng isang kontratang papel. Dahan-dahang ibinaba ni Teresa ang kanyang tinidor. Pinunasan niya
ang kanyang mga labi gamit ang table napkin at diretsong tumingin sa matanda. Kung gagamitin ninyo ang subsidiary account para i-funnel ang budget ng development na iyon, lalabas sa audit na may discrepancy, mahinahong sabi ni Teresa. Ang boses ay walang bahid ng pagyayabang. Walang ginamit na calculator o papel si Teresa. Sa isip lang niya, iniisa-isa niya ang mga probisyon sa buwis at idiniin na kung itutuloy nila ang ganoong financial structure. Malalantad ang Villarreal Group sa isang 300 milyong pisong tax evasion case. Namutla si Doña Remedios. Nawala ang mapang-insultong ngiti nito. Napalitan ng pagkabigla. Sa kabilang dulo ng mesa, napatigil si Gabo sa pag-inom ng kanyang red wine. Tiningnan niya si Teresa. Hindi bilang isang problemang kailangang itago, kundi isang babaeng may pambihirang talino na hindi niya inasahan. Pagsapit ng hating gabi, nang tulog na ang buong mansyon at tanging ang mga gwardya sa labas ang gising, tahimik na lumabas si Teresa sa kanyang inilaang kwarto. Ang tanging layunin niya sa pagpasok sa impyernong ito ay hanapin ang mga nawawalang ebidensya ng pandaraya. Naglakad siya ng walang ingay patungo sa dulo ng pasilyo kung saan naroon ang pribadong opisina ni Doña Remedios. Huminto siya sa harap ng digital lock. Sinubukan niyang i-type ang birthday ni Gabo, pati na ang petsa ng anibersaryo ng kumpanya. Parehong mali. Ngunit nang masipat niya ang keypad sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan mula sa bintana, napansin niya ang mga numerong pinakamadalas pindutin dahil sa pagkapudpod ng mga ito. Binuo niya ang petsa sa kanyang isipan, isang petsa na walang kinalaman kay Gabo o sa negosyo, isang taon, isang buwan, at isang araw na pamilyar kay Teresa dahil nakita niya ito sa isang lumang birth certificate na na-audit niya noon, kung saan binura ang pangalan ng ama. Bago pa man niya tuluyang mapindot ang huling numero para kumpirmahin ang kanyang hinala, bumukas ang mabigat na pinto ng opisina mula sa loob. Umilaw ang silid at tumama ang liwanag sa mukha ni Teresa. Hindi si Doña Remedios ang nakatayo roon. Si Gabo ay nakaupo sa madilim na sulok ng opisina. May hawak na isang baso ng alak at matamang nakatitig sa kanya. Sa halip na magalit o tumawag ng gwardya, dahan-dahang tumayo si Gabo mula sa madilim na sulok. Hinawakan niya si Teresa sa braso. Hinila papasok sa loob ng opisina at tahimik na isinara ang pinto. Madilim ang silid. Tanging ang liwanag mula sa labas ang nagbibigay ng anino sa kanilang dalawa. Akmang atras si Teresa dahil sa gulat. Ngunit hindi niya napansin ang matalim na kanto ng isang glass table sa kanyang likuran. Bago pa man tumama ang kanyang sinapupunan sa malamig na salamin, mabilis na iniabot ni Gabo ang kanyang palad upang saluhin ang kanto. Naramdaman ni Teresa ang init ng kamay ng lalaki na pumagitna sa kanya at sa panganib. Isang likas na kilos ng pagprotekta na bumasag sa malamig na pader sa pagitan nila. Hindi lang ikaw ang may hinahanap sa kwartong ito, mahinang sabi ni Gabo. Binabawi ang kanyang kamay at bumalik sa paghahalungkat sa isang bukas na vault sa ilalim ng desk. Inamin ni Gabo na matagal na rin siyang nagdududa sa mga galaw ng kanyang ina. Ang mga nawawalang papeles ng kumpanya at ang katotohanan sa likod ng nangyari sa kanila noong gabing iyon ay matagal na niyang pilit na binubuo. Sa loob ng madilim na opisinang iyon, isang pansamantalang alyansa ang nabuo. Habang tumutulong si Teresa sa pag-inspeksyon ng mga lumang dokumentong nakuha ni Gabo, isang kupas na papel ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang lumang birth certificate. Ang petsa ng kapanganakan ay eksaktong tumutugma sa mga numerong pinakamadalas pindutin sa digital lock ni Doña Remedios.
Ngunit ang mas nakakapagtaka, isang makapal na itim na ink ang nakatakip sa pangalan ng ama ng bata. Ibinulsa ito ni Teresa. Ang kanyang isip ay mabilis na nag-uugnay ng mga detalye. Kinabukasan, sa malawak at tila nagyayelong lobby ng Villarreal Group Headquarters, naglakad si Teresa ng may taas noo. Hindi na siya ang babaeng nakayuko sa palengke. Dito niya nakasalubong si Tomas. May bitbit itong mamahaling briefcase. Nakangiti nang makita siya. Tila walang anumang bahid ng pagkonsensya. Hindi sumigaw si Teresa. Hindi siya nag-eskandalo. Tumigil siya sa tapat ng abogado at tiningnan ito ng diretso sa mga mata. Mas mababa pa pala sa alikabok ng sapatos ko ang presyo ng isang abogadong nagbebenta ng sarili niyang kliyente. Malamig at matalim na sambit ni Teresa. Nawala ang ngiti ni Tomas. Ngunit bago pa man ito makasagot, napansin ni Teresa ang pagbabago sa ekspresyon ng lalaki. Ang mga mata ni Tomas ay hindi nakatingin sa kanya, kundi sa isang napakalaking portrait ni Doña Remedios na nakasabit sa itaas ng grand staircase. Walang paggalang sa mga mata ng abogado. Ang naroon ay isang malalim. Matagal nang kinikimkim na puot at galit. Hindi ito tingin ng isang bayarang tauhan. Ito ay tingin ng isang taong may personal na sugat. Bago pa man maproseso ni Teresa ang nakita niyang iyon, isang malakas na ingay ang yumanig sa tahimik na lobby. Sunod-sunod na pagkislap ng mga kamera ang bumulag sa paligid. Bumukas ang malalaking glass doors at pumasok ang mga taong hindi niya inaasahang makikita roon. Ang kanyang ama at ina. Umiiyak ng malakas ang kanyang ina habang akay-akay ng kanyang ama na akala mo'y mga biktima ng isang malagim na trahedya. Nakasunod sa kanila ang mga reporter na may hawak na mikropono. Teresa anak, humahagulgol na sigaw ng kanyang ina. Sinadyang iparinig sa buong gusali. Bakit mo kami iniwan? Pagkatapos mo kaming bigyan ng kahihiyan. Ipinagpalit mo ang pamilya mo para sa pera ng mga Villarreal. Wala kang utang na loob. Nagugutom kami habang ikaw ay nagpapakasarap sa mansyon. Nanigas ang buong katawan ni Teresa. Ang pamilyang nagtaboy sa kanya sa gitna ng gabi ay nasa harapan niya ngayon. Ginagamit ang kanilang dugo upang sirain siya sa harap ng buong mundo. Inilayo si Teresa mula sa mga nagkakagulong reporter at dinala sa isang pribadong silid sa loob ng headquarters. Pagkasara ng pinto, naglaho ang mga luha ng kanyang ama at ina. Ang mukha ng mga ito, na kanina ay puno ng kalungkutan, ay napalitan ng pag-asa at kasakiman. Sa kabisera ng mahabang conference table, nakaupo si Doña Remedios. Tila isang reyna na naghihintay sa pagsuko ng kanyang kalaban. Ibinaba ng matanda ang isang dokumento sa mesa, isang waiver of parental rights. Pirmahan mo ito, Teresa. Malamig na utos ng kanyang ina. Walang bakas ng pag-aalala. Isusuko mo ang bata kay Doña Remedios pagkapanganak mo. Umalis ka na pagkatapos at huwag nang babalik. Utang na loob mo sa amin ang buhay mo. Pinakain at pinalaki ka namin. Ito na ang pagkakataon mong makabayad. Tiningnan ni Teresa ang papel. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang abutin niya ang mamahaling ballpen sa ibabaw nito. Sa isang iglap, bumalik sa kanyang alaala ang gabi ng fiesta, ang sampal ng kanyang ama. Ang malamig na pagkain sa mesa at ang saradong pinto ng kanyang sariling tahanan. Tiningnan niya ang kanyang mga magulang. Wala siyang nakitang pamilya. Ang nakita niya
ay mga taong handang ipagbili ang kanyang laman at dugo para sa reputasyon at pera. Huminto ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa halip na pumirma, mahigpit niyang hinawakan ang papel at pinunit ito sa gitna. Pinunit niya ito ng paulit-ulit hanggang sa maging maliliit na piraso at hinayaang mahulog ang mga ito sa mamahaling carpet. Kumuha si Teresa ng isang nakatuping papel mula sa kanyang bulsa at ibinalibag ito sa mesa. Isang bank statement. Akala niyo ba hindi ko aalamin kung bakit kayo nandito? Matalim at kalmadong sabi ni Teresa. Binayaran kayo ni Doña Remedios ng 5 milyong piso para sirain ako. Pero ang hindi niyo alam, ang account na ginamit ninyo ay nakapangalan din kay Celia. At kagabi lang, naubos ng magaling kong kaibigan ang lahat ng pera ninyo sa kasino. Wala kayong napala. Ipinagbili ninyo ako para sa wala. Namutla ang kanyang mga magulang. Nagsimulang magpanik ang kanyang ama habang chinecheck ang kanyang telepono. At nang makita ang zero balance, napabagsak ito sa upuan. Dahan-dahang inabot ni Teresa ang kanyang pulso. Naroon ang isang lumang pulang sinulid na nakabuhol ang nag-iisang regalong ibinigay ng kanyang ina noong bata pa siya bilang pampaswerte. Tahimik niya itong kinalag. Ipinatong niya ang sinulid sa ibabaw ng malamig na mesa. Tinatapos ang lahat ng koneksyon. Bayad na ako sa lahat ng utang na loob ko sa inyo. Mula ngayon, wala na kayong anak. Mariing deklarasyon ni Teresa. Ang kanyang boses ay hindi nabasag. Biglang tumayo si Doña Remedios. Nawala ang ngiti nito. Napalitan ng tahasang galit. Lumapit ang matanda at bumulong sa tainga ni Teresa. Sinabi nitong handa na ang mga peking audit reports na magpapatunay na si Teresa ang nagnakaw ng pondo ng kumpanya. Sa oras na lumabas siya ng silid na iyon nang hindi sumusunod, sisiguraduhin nitong sa malamig na semento ng kulungan, isisilang ang bata. Bago pa man makasagot si Teresa, isang matinding at tila pinupunit na kirot ang tumagos sa kanyang sinapupunan. Napakapit siya sa gilid ng mesa. Nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Napasinghap siya sa sobrang sakit. Hindi na makahinga. Naramdaman niya ang isang mainit na likido na dumadaloy pababa sa kanyang binti. Dugo. Pumatak ito sa sahig. Naiwan ang isang madilim na mantsa. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pinto ng silid. Pumasok si Gabo. Naghahanap. Nang dumapo ang mga mata niya sa dugo at sa namimilipit na si Teresa, nawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Walang sabi-sabing binuhat niya si Teresa sa kanyang mga bisig at mabilis na tumakbo palabas patungo sa ospital. Sa likuran nila, naiwan si Doña Remedios na tahimik na nakatayo. Unti-unting sumisilay ang isang malamig at tagumpay ng ngiti sa mga labi ng matanda. Puti at malamig ang kisame ng emergency room na bumungad kay Teresa nang imulat niya ang kanyang mga mata. Ang unang hinanap ng kanyang pandinig ay ang mabilis at pantay na ritmo na nagmumula sa fetal monitor. Ligtas ang kanyang anak. Nakahinga siya ng maluwag. Ngunit napansin niya ang isang mainit na palad na mahigpit na nakabalot sa kanyang malamig na kamay. Nakayuko si Gabo sa gilid ng kanyang kama. Nang mag-angat ito ng tingin, nakita ni Teresa ang pamumula ng mga mata ng lalaki at ang isang luhang tahimik na tumakas mula rito. Wala nang bakas ng mayabang at walang pakialam na bilyonaryo. Ang nasa harap niya ay isang amang muntik nang mawalan ng anak. Maingat na kinuha ni Gabo ang isang tube ng ointment mula sa side table.
Napansin niya ang malalalim na pulang marka sa pulso ni Teresa. Bakas ng mahigpit at marahas na pagkakahawak ng ina nito kanina nang pilitin siyang pumirma. Dahan-dahan at buong pag-iingat niyang pinahira ng gamot ang sugat ng babae. Sa bawat haplos niya, tila tahimik niyang pinapangakong hindi na niya hahayaang may manakit pa sa mag-ina niya. Habang nagpapahinga si Teresa, binuksan ni Gabo ang kanyang laptop. Ginamit niya ang kanyang pinakamataas na executive clearance bilang CEO para basagin ang firewall ng pribadong server ng kanyang ina. Matagal na siyang naghahanap ng sagot at ang mga lumabas na files mula sa security ng kanilang hotel ay nagpakulo sa kanyang dugo. May isang confidential memo at log records na nagpapatunay sa madilim na utos ni Doña Remedios, lagyan ng droga ang inumin ni Gabo noong gabing iyon. At ipasok sa kanyang kwarto ang auditor na nag-iimbestiga sa kumpanya, si Teresa. Isang perpektong bitag. Ginawa ito ng matanda upang sirain ang kredibilidad ng auditor at gumawa ng iskandalong sapat para sa pilitang tanggalin kay Gabo ang kanyang veto power sa pagbebenta ng bilyong pisong lupain. Pinaglaruan silang dalawa. Ibinenta ng isang ina ang sarili nitong anak para sa kapangyarihan. Kinabukasan, pagdilat ni Teresa, nakita niya si Gabo na nakatayo sa paanan ng kama. Hawak ng lalaki ang folder ng kanilang marriage contract. Walang alinlangang pinunit ni Gabo ang kontrata sa harap niya. Hinayaang mahulog ang mga piraso ng papel sa sahig. Tiningnan niya si Teresa nang may buong kasiguraduhan. Sinabi niyang wala ng kontrata at mula ngayon ay totoo na ang lahat at magkasama nilang ibabagsak ang imperyong nagpahirap sa kanila. Saktong umilaw ang screen ng telepono ni Teresa sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula sa isang unregistered number ang pumasok, ngunit alam niya kung kanino ito galing. Isang maikling text mula kay Tomas. Nagbabala ang abogado na naghahanda si Remedios na patalsikin si Gabo sa gaganaping anniversary gala ng kumpanya at nilinaw nitong nasa kanya pa rin ang nawawalang USB. Ngunit bago pa man sila makapagplano, sa pinakamataas na palapag ng Villarreal Building, nagsimula na ang atake ng matanda. Ipinatawag ni Doña Remedios ang isang emergency board meeting kasama ang mga pinakamalalaking investors. Inilapag niya sa gitna ng mahabang mesa ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga peking ebidensya ng malawakang pagnanakaw ni Gabo sa pondo ng kumpanya. Tiningnan ng matanda si Tomas na nakatayo sa gilid at binigyan ito ng isang malamig at pinal na utos i-file ang mga kaso laban sa sarili nitong anak at siguraduhing sa loob ng selda matutulog si Gabo bago matapos ang linggo. Malamig at madilim ang basement parking ng Villarreal headquarters. Tumakas si Teresa mula sa ospital. Balot ng isang makapal na coat upang itago ang kanyang hospital tag. Tahimik siyang naghintay sa likod ng isang malaking poste hanggang sa marinig niya ang mga yabag na palapit. Si Tomas. Nang akmang bubuksan ng abogado ang pinto ng kanyang sasakyan, humakbang si Teresa palabas mula sa dilim. Hindi siya nakiusap at lalong hindi siya umiyak. Walang sabi-sabing ibinagsak niya sa ibabaw ng makintab na hood ng sasakyan ang mga kopya ng lumang birth certificate na nakuha niya sa mansyon. Nakatitig siya ng diretso sa mga mata ng lalaki. Ninakaw mo ang USB para i-blackmail si Doña Remedios. Hindi ba mo matalim at kalmadong panimula ni Teresa? Gusto mong pilitin siyang kilalanin ka bilang anak niya, pero matalino kang tao.
Tomas, alam mong mas pipiliin niyang ipakulong ka at gawing scapegoat sa lahat ng pandaraya niya kaysa aminin sa buong mundo na may anak siya sa labas. Nanigas ang panga ni Tomas. Nawala ang mapagmataas nitong ngiti. Tiningnan niya ang mga papel sa hood ng kotse. Pagkatapos ay ibinaling ang matalim na tingin kay Teresa. Dahan-dahan nitong inilabas mula sa loob ng kanyang suit ang isang nakatuping papel, isang draft ng subpoena at disbarment case na palihim na inihanda ni Doña Remedios laban sa kanya. Handa na siyang ilaglag ng sarili niyang ina oras na pumutok ang iskandalo. Mahigpit na nilukot ni Tomas ang papel hanggang sa maging isang maliit na bola at buong galit na ibinato ito sa malamig na semento. Isang pagkilos ng isang taong na-realize na isa lamang siyang patapong pyesa sa chessboard ng kanyang ina. Ibalik mo sa akin ang USB, alok ni Teresa. Ang boses ay walang halong panunumbat, kundi isang seryosong negosasyon. Tulungan mo kami ni Gabo. Ibibigay ko sa iyo ang kaisa-isang bagay na hindi niya kailanman maibibigay sa iyo, ang katotohanan sa harap ng buong mundo. Ikaw ang magpapasya kung paano siya babagsak. Mapait na tumawa si Tomas. Walang lumabas na salita sa kanyang mga labi. Sumakay siya sa kotse at mabilis na pinaandar ang makina. Akala ni Teresa ay nabigo siya. Ngunit bago tuluyang umarangkada ang sasakyan papalabas ng basement, isang maliit na bagay ang inihagis ni Tomas mula sa bintana. Isang plastic keycard na may logo ng Central Train Station Locker. Makalipas ang isang oras, nasa gitna na si Teresa ng maingay at siksikang istasyon ng tren. Mabilis siyang naglakad patungo sa hilera ng mga storage lockers. Iniiwasan ang mga nagmamadaling pasahero. Ginamit niya ang keycard at bumukas ang locker number 402. Sa loob, nakapatong ang pamilyar na silver USB. Sa ilalim nito ay may isang pulang folder na may markang Project Demolition. Naglalaman ng buong blueprint kung paano pinlano ni Doña Remedios ang pagsira sa mismong kumpanya para lang mapanatili ang kapangyarihan. Nakahinga ng maluwag si Teresa. Kinuha niya ang USB at mahigpit itong hinawakan. Ngunit bago pa niya ito maisilid sa kanyang bulsa, isang magaspang at napakalaking kamay ang biglang humablot sa kanyang braso mula sa likuran. Dalawang malalaking lalaking nakasuot ng itim ang nakatayo sa kanyang likuran, mga tauhan ni Doña Remedios. Bago pa man makasigaw o makapanlaban si Teresa, pilit na hinablot ng isang lalaki ang silver USB mula sa kanyang kamay. Ibinagsak ito ng lalaki sa matigas na sahig at walang awang inapakan gamit ang mabigat at makapal nitong sapatos. Dinurog nito ang nag-iisang ebidensya hanggang sa mabasag at madurog ang memory chip sa maliliit na piraso. Nanigas si Teresa sa kanyang kinatatayuan. Walang magawa kundi panuorin kung paano tapakan at durugin ang huli nilang pag-asa. Umalis ang dalawang naglalakihang lalaki at mabilis na naglaho sa gitna ng siksikan ng mga pasahero. Naiwan si Teresa sa malamig na sahig ng istasyon. Tumingin siya sa kanyang paanan kung saan nakakalat ang mga durog na piraso ng silver USB. Dahan-dahan siyang yumuko. Hindi siya umiyak o sumigaw. Kalmado niyang pinulot ang mga basag na piraso ng memory chip at mahigpit itong kinuyom sa kanyang palad hanggang sa bumaon ang matatalim na kanto sa kanyang balat. Isang tahimik na paalala ng kanyang namumuong galit. Kinagabihan, ang Grand Ballroom ng pinakamagarang hotel sa siyudad ay napuno ng mga kilalang negosyante, board of directors
at daan-daang miyembro ng media. Ito ang gabi ng ika-50 anibersaryo ng Villarreal Group. Kumikinang ang mga naglalakihang chandelier at umaapaw ang mamahaling sampan. Sa isang VIP suite, nakangiti si Doña Remedios sa harap ng salamin habang isinusuot ang kanyang kwintas na gawa sa purong diamante. Perpekto na ang lahat. Ito ang gabing inihanda niya para tuluyang patalsikin ang sarili niyang anak na si Gabo at ipahiya si Teresa sa harap ng buong bansa. Sa kabilang kwarto, hindi mapakali si Gabo. Madilim ang kanyang mukha at handa na siyang lumabas para harapin at ipatigil ang programa kahit pa nawasak na ang nag-iisa nilang pisikal na ebidensya. Ngunit bago pa niya mabuksan ang pinto, naramdaman niya ang malamig na kamay ni Teresa na pumigil sa kanyang braso. Nakatayo si Teresa. Suot ang isang eleganteng itim na evening gown na lalong nagpalitaw sa kanyang maputlang balat. Umupo siya sa harap ng vanity mirror at kinuha ang isang kulay dugong lipstick. Maingat niya itong ipinahid sa kanyang mga labi. Hindi ito para magpaganda. Ang bawat haplos ng kulay ay tila paglalagay ng war paint ng isang mandirigmang handa nang sumabak sa huling laban. Pagkatapos, nagkabit siya ng isang maliit at halos hindi makitang wireless microphone sa kwelyo ng kanyang damit. Tiningnan niya si Gabo mula sa refleksyon ng salamin at ngumiti ng napakalamig. Hayaan mo siyang umakyat sa entablado, mahinang sabi ni Teresa. Ang boses ay walang bakas ng kaba. Hayaan mo siyang mag-isa sa itaas dahil kapag nandoon na siya, wala siyang ibang babagsakan kundi ang pinakamatigas na semento. Napakunot ang noo ni Gabo. Hindi naiintindihan ang kalmado ng babae. Kinuha ni Teresa ang kanyang telepono mula sa ibabaw ng mesa. Iniharap niya ang screen kay Gabo. Umilaw ang display at lumabas ang isang notification. Isang progress bar ng CloudSync ang kabubukas lamang at malinaw na nakasulat ang salitang Upload Complete, 100%. Bago pa man siya lapitan ng mga tauhan ni Remedios sa istasyon ng tren, naitarak na niya ang USB sa kanyang telepono gamit ang isang adapter. Nakuha ng mga bayaran ang pisikal na bakal, ngunit matagal nang nailipat sa digital cloud ang kaluluwa ng ebidensya. Sa pagtunog ng marangyang orchestral music, nagsimula ang formal na programa. Umakyat si Doña Remedios sa gitna ng entablado. Hawak ang mikropono. Habang sunod-sunod na kumikislap ang mga kamera mula sa press, tiningnan ng matanda ang buong madla. Ang kanyang ngiti ay puno ng lason at kapangyarihan. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang yaman at tagumpay ng aming imperyo. Panimula ng matanda. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ngayong gabi, lilinisin ko ang pangalan at dangal ng pamilya Villarreal mula sa isang babaeng ginamit ang kanyang katawan at mga kasinungalingan para sipsipin ang aming kaban. Teresa Balmonte, umakyat ka rito at harapin mo ang buong mundo. Humawi ang mga tao sa gitna ng grand ballroom nang magsimulang maglakad si Teresa patungo sa entablado. Walang luha sa kanyang mga mata. Matuwid ang kanyang likod. At bawat hakbang niya sa ibabaw ng pulang karpet ay kalmado. Pinalibutan siya ng nakakabulag na kislap mula sa mga kamera ng media. Nang makarating siya sa itaas, inabot niya ang mikroponong iniabot ni Doña Remedios na may kasamang mapanuyang ngiti. Sige, bulong ng matanda kay Teresa. Lumuhod ka at magmakaawa sa harap ng lahat. Hindi sumagot si Teresa.
Humarap siya sa daan-daang bisita, sa mga board of directors, at sa mga nakatutok na lente ng kamera. Huminga siya ng malalim. Tama si Doña Remedios, panimula ni Teresa. Ang kanyang boses ay malinaw at hindi nanginginig. Ngayong gabi, kailangan nating linisin ang kumpanyang ito muli sa mga linta na sumisipsip sa kaban ng bayan at nanlilinlang sa mga inosenteng tao. Kaya narito ang buong katotohanan. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa maliit na clutch bag at pinindot ang isang command. Sa isang iglap, namatay ang ilaw sa buong ballroom at nagliwanag ang napakalaking LED screen sa likuran ng entablado. Imbes na logo ng Villarreal Group, bumulaga sa screen ang mga detalyadong bank statements. Lumabas ang mga patunay ng malawakang money laundering, mga offshore accounts na nakapangalan sa mga dummy corporations. At ang pinakamalala, ang confidential order na may mismong pirma ni Doña Remedios na nag-uutos na lagyan ng droga ang inumin ni Gabo upang iset up silang dalawa noong gabing iyon. Nagkagulo ang buong ballroom. Umugong ang mga bulungan at sunod-sunod na nagtaas ng mga kamera ang mga reporter. Namutla si Doña Remedios. Nagsimula siyang sumigaw sa mga technician na patayin ang screen at putulin ang kuryente. Ngunit walang sumusunod sa kanya. Bago pa man niya, maagaw ang mikropono kay Teresa. Isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa gilid ng entablado. Umakyat si Tomas. Suot ang kanyang formal na suit, ngunit gulo-gulo ang kanyang buhok at matalim ang kanyang mga mata. Kinuha ng abogado ang mikropono. As the lead legal counsel of the Villarreal Group, I confirm that all the documents on that screen are authentic. Matapang na pahayag ni Tomas. Tinitingnan ng diretso ang mga dumadaluhong na reporter. At hindi lang yan, ginamit niya ako para itago ang mga baho niya. Ginamit niya ang lahat para sa kapangyarihan. Dumukot si Tomas sa kanyang bulsa at inilabas ang kanyang ID bilang abogado. Walang pag-aalinlangang ibinagsak niya ito sa matigas na sahig ng entablado. I am ready to face this barman and prison time, patuloy ni Tomas. Bago lumingon kay Doña Remedios, na ngayon ay nanginginig na sa takot at galit. Dahil ang babaeng mastermind ng lahat ng panlolokong ito ay ang mismong ina na nagtapon sa akin sa basurahan 30 taon na ang nakararaan. Mas lalong nag-ingay ang mga tao. Nagsigawan ang mga mamamahayag. Nag-uunahang makakuha ng pahayag. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang malalaking pinto ng ballroom. Pumasok ang mga tauhan ng economic police. May hawak na warrant of arrest para kay Doña Remedios. Ang mamahaling baso ng sampan na hawak ng matanda ay dumulas mula sa kanyang mga nanginginig na daliri. Tumama ito sa sahig at nagkadurog-durog. Sumasalamin sa pagguho ng kanyang buong imperyo. Nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod at napabagsak siya sa ibabaw ng pulang karpet. Habang pinoposasan ng mga pulis sa harap ng napakaraming tao, bumaba si Teresa mula sa entablado. Iniiwan ang nagkakagulong eksena. Nakuha na niya ang kanyang hustisya. Ngunit habang naglalakad siya palayo patungo kay Gabo na naghihintay sa kanya, biglang nahawi ang mga tao sa kanyang harapan. 2 pamilyar na figura ang nagpupumilit na makalusot sa mga gwardya. Ang kanyang ama at ina, pareho silang umiiyak at bago pa man makapag-react si Teresa, sabay silang lumuhod sa malamig na sahig, nakatingala sa kanya at buong higpit na kumapit sa laylayan ng kanyang magarbong damit. Patuloy sa pag-iyak ang ina ni Teresa habang nakakapit sa laylayan ng kanyang damit. Humihikbing nagmamakaawa ang matanda. Sinasabing nasilaw lamang sila sa pera
at natakot sa sasabihin ng mga kapitbahay. Paulit-ulit nitong ipinaalala na pamilya pa rin sila, na si Teresa ay dugo at laman nila, at utang na loob ng dalaga sa kanila ang kanyang buhay. Tiningnan sila ni Teresa, walang galit sa kanyang mga mata, ngunit wala rin ang init ng isang anak na nasasabik sa yakap ng magulang. Dahan-dahan niyang hinila ang tela ng kanyang damit mula sa pagkakakapit ng kanyang ina at umatras ng isang hakbang. "Pinatawad ko na po kayo," mahinahong sagot ni Teresa. Ang boses ay kalmado, ngunit may pinal na pader na nakapag-itan sa kanila. "Magpapadala ako ng sustento buwan-buwan para sa mga gamot at pagkain ninyo dahil responsibilidad ko iyon bilang tao. Pero ang pamilya natin, nagtapos na noong gabi ng fiesta nang piliin ninyo ang hiya ninyo kaysa sa kaligtasan ko. Huwag na po kayong babalik sa akin." Tinalikuran niya ang kanyang mga magulang. Hindi siya lumingon kahit papilit siyang inaabot ng kanyang ama. Natutunan na niyang hindi lahat ng pagpapatawad ay nangangailangan ng pagbabalikan, at hindi lahat ng kadugo ay pamilya. Hindi niya hahayaang lumaki ang kanyang anak sa isang tahanang nakatuntong sa utang na loob at panunumbat. Habang naglalakad siya palabas ng Grand Ballroom, nag-vibrate ang kanyang telepono, isang tawag mula sa hindi kilalang numero. Ngunit nang sagutin niya ito, narinig niya ang nag-iiyak na boses ni Celia. Nagmamakaawa ang dating kaibigan dahil kinukuha na ng mga nagpapautang ang bahay nito, matapos maubos ang lahat ng ibinayad ni Doña Remedios sa sugal. "Teresa, besh, parang awa mo na. Tulungan mo ako. Wala na akong matakbuhan." Umiiyak na pakiusap ni Celia mula sa kabilang linya. Huminto si Teresa sa paglalakad at tiningnan ang madilim na kalangitan sa labas ng glass doors ng hotel. "Sana naisip mo yan nung ibinenta mo sa iba ang buhay ko para sa pera." Malamig na tugon ni Teresa. Ibababa na sana niya ang telepono, ngunit idinagdag niya ng may buong katiyakan. "Bayad na tayo, Celia, at tapos na ang lahat." Pinindot niya ang end call at tuluyang ibinlock ang numero. Wala nang luhang sasayangin para sa mga taong hindi marunong magpahalaga sa tiwala. Kinabukasan, sa pinakamataas na palapag ng Villarreal Tower, inilapag ni Gabo ang isang formal na dokumento sa ibabaw ng lamesa ng Board of Directors. Isang letter of resignation at pagbibitiw sa lahat ng kanyang posisyon at shares na may kaugnayan sa maruming pondo ng kanyang ina. Nagdesisyon siyang iwan ang pamamahala sa isang independent committee upang linisin ang kumpanya. Habang hinaharap ni Doña Remedios ang mga kasong isinampa ni Tomas, hindi na si Gabo ang CEO ng ₱1 bilyong imperyo. Pero sa unang pagkakataon sa buhay niya, pakiramdam niya ay malaya siya. Pagbaba niya sa lobby at paglabas sa umiikot na salamin na pinto ng gusali, nakita niya si Teresa na naghihintay sa bangketa. Umihip ang mainit ngunit banayad na hangin. Hinahawi ang buhok ng babae. Inilapat ni Teresa ang kanyang palad sa kanyang umbok na tiyan. Nakangiti habang tinitingnan ang abalang kalsada at ang mga taong nagmamadaling pumasok sa trabaho. Nilapitan siya ni Gabo mula sa likuran at dahan-dahang ipinulupot ang mga braso sa baywang ng babae. Inilapat din ng lalaki ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Teresa. Pareho silang hindi lumingon sa nagtataasang gusali ng mga Villarreal na naiwan sa kanilang likuran. Tumingin sila sa unahan, sa kalsadang binabaha ng liwanag ng araw, handang bumuo ng bagong buhay na nakatuntong sa katotohanan at paggalang.
At mula sa kaibuturan ng tiyan ni Teresa, naramdaman nila ang isang malakas na pagsipa. Tila isang malusog na pagbati mula sa batang malapit ng isilang. Lumipas ang isang taon sa isang maliit, ngunit maaliwalas na opisina sa gitna ng syudad. Nakasabit ang isang malinis na karatula, Valmonte Villarreal Independent Auditing Firm. Pumasok ang sikat ng araw mula sa malaking bintana. Tumatama sa isang mahabang oak na mesa kung saan kalmadong nagbabasa si Teresa ng isang makapal na kontrata para sa isang malaking korporasyon. Sa kabilang dulo ng silid, malayo sa imahe ng isang bilyonaryong CEO, nakaupo si Gabo sa isang malambot na sofa. Hawak niya sa isang braso ang kanilang 8 buwang gulang na anak na babae, habang ang kabilang kamay ay maingat at medyo aligagang nagtitimpla ng gatas sa bote. Tumawa ang bata nang bahagyang tumulo ang gatas sa kamay ni Gabo. Tiningnan sila ni Teresa at napangiti. Ang pamilyang binuo nila ay hindi nakatuntong sa utang na loob o panunumbat, kundi sa purong pagmamahal at pagpili sa isa't isa araw-araw. Umugong ang balita mula sa maliit na telebisyon na nakabukas sa sulok ng opisina. Isang pamilyar na mukha ang lumabas sa screen. Si Doña Remedios, suot ang kulay kahel na uniporme ng mga bilanggo. Naglalakad papasok sa selda habang inaalalayan ng mga pulis. Formal na ibinaba ng korte ang hatol 15 taong pagkakakulong para sa patong-patong na kaso ng malawakang pandaraya at money laundering. Wala na ang mga diamante at ang mapagmataas na tingin ng matanda. Ang natira na lamang ay ang anino ng isang imperyong giniba ng sarili nitong kasakiman, si Tomas, na ngayon ay naglilingkod na sa isang public attorney's office matapos isuko ang kanyang lisensya at makatanggap ng mas mababang parusa, ang mismong naging pangunahing saksi laban sa kanya. Kinuha ni Teresa ang kanyang fountain pen at pumirma sa huling pahina ng kontrata. Isinara niya ang folder at inilapag ang pen sa ibabaw ng mesa. Dati, itinuro sa kanya na ang halaga ng isang babae ay nakadepende sa kanyang kakayahang magtiis para sa pamilya at sa pag-iingat sa hiya ng angkan. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang asawa at anak na maligayang naglalaro, alam niyang nahanap na niya ang totoong kahulugan ng dignidad. Ang tunay na karangalan ay hindi nakukuha sa pagyuko sa mga mapang-abuso, kundi sa tapang na tumayo, ipaglaban ang katotohanan, at lumikha ng sariling kapayapaan kahit pa ang kalaban mo ay ang sarili mong kadugo. Lumapit si Gabo, buhat ang kanilang anak, at hinalikan si Teresa sa noo. Sabay silang tumingin sa labas ng bintana, handa sa anumang bukas na darating. Hawak ang isang buhay na walang itinatago at walang pinagsisisihan.